Ilabas nyo na ang inyong mga nangingitim na kawali mga kumare dahil for today's cravings ay gagawa tayo ng trending na Basque burnt cheesecake at tuturuan ko kayong gawin ito kahit walang oven. Ihanda lang ang isang malaking mixing bowl at ilagay na natin dito yung ating cream cheese na 450 grams or 2 bars. Kailangan room temperature yung ating cream cheese at malambot na ito bago natin siya i-beat hanggang sa maging creamy. Pwede nyo itong gawin gamit ang wire whisk o kaya naman ay spatula, pero kung meron kayong electric na hand mixer ay mas mapapadali ang buhay. Scrape natin yung gilid-gilid para masigurado natin na na-cream natin yung buong cream cheese natin. Dito sa recipe natin ay gumamit lang ako ng 1/3 cup ng white sugar, pero pwede nyo itong dagdagan hanggang sa 1/2 cup. Pero para sa akin, yung 1/3 cup ay perfect dito, hindi siya sobrang tamis. Yung iba, powdered sugar yung ginagamit dito, pero alam ko na hindi lahat sa atin may access sa powdered sugar. Okay din naman yung white sugar. Make sure lang na ma-dissolve nyo muna yung white sugar sa ating cream cheese bago idagdag yung iba nating mga sangkap. At kahit sobrang excited na nating makapagluto ng cheesecake, kailangan one at a time lang tayo magdadagdag or magko-combine ng ating itlog para evenly distributed yung eggs natin sa ating mixture at hindi rin natin ito ma-overmix. Once done, ay idagdag natin yung ating 2 tablespoons ng cornstarch. Kung gagamit man kayo ng electric hand mixer, kailangan low speed lang yung gagamitin natin para hindi tayo maka-incorporate ng sobrang daming air bubbles. Lagay na rin natin yung 1 tablespoon ng vanilla at 1/2 teaspoon ng asin, pantanggal ng lansa at pambalanse sa tamis. At ang pinakahuling sangkap natin, Kuya Will, bigyan ng cellphone yan. Kung bago ka dito sa page ko, naglalagay talaga ako ng bagong cellphone sa mga desserts ko. Charot. Ito yung madalas kong ginagamit sa mga cakes, sa mga desserts. Pwede itong pang topping sa inyong mga cakes or pang whipping cream. Pwede itong pang icing. Nasa kanya lahat. Ito yung cream na maraming purpose sa buhay. 3/4 cup lang na Vivo cream yung gagamitin natin dito at yung room temperature lang, hindi yung pinalamig na cream. Kung wala naman kayo makitang Vivo na cream, ay pwede rin yung all-purpose cream or heavy cream. Pero ako ay mas nakakatipid talaga ako kapag Vivo yung ginagamit ko dahil medyo pricey na din yung all-purpose cream. Once na makombine lahat ng ating mga sangkap, i-prepare na natin yung ating kawali. Maglalagay tayo dito ng metal stand or metal rock para hindi direkta yung init sa mga lulutuin natin. Papainitin natin ito sa malakas na apoy for 5 minutes. At habang pinapainit natin yung ating kawali, ay ilayin muna natin yung ating mga molders gamit ang baking paper. Pero ang ginamit ko dito ay yung ginagamit sa mga steamers kasi naubusan na ako ng baking paper. Pero same lang naman sila ng material. Pwede rin kayong gumamit dito ng mga lanera, ramekins, o kaya aluminum molders at lulutuin natin ito over medium-low heat for 30 to 35 minutes. Kung gagawin nyo itong method na ito sa kawali, mas maganda kung yung takip ng kawali ninyo ay stainless or aluminum, pero kung glass naman siya, may paraan naman para magkaroon ng init, ilaline mo lang siya ng aluminum foil. Kung may oven or air fryer naman kayo, ay pwede nyo ring lutuin yung ating cheesecake dyan. Dito sa air fryer na temperature na to ay in-adjust ko dahil yung air fryer namin ay medyo mainit siya kaya binabaan ko siya ng temperature, pero depende yan sa inyong mga air fryer. Kapag taluto na ay papalamigin lang natin ito at huwag kayong mag-alala kung medyo maalog pa siya or jiggly, okay lang yan, luto na yan sa loob. Pagkaluto nitong mga cheesecakes ko ay pinalamig ko muna sila, nakatutok lang sila sa electric fan for 20 minutes para lumamig muna ng konti bago ko inilagay sa aking ref. Sabi nila ay mas masarap daw itong kainin kinabukasan pagkaluto, pero dahil excited ako, nilagay ko to sa freezer for 2 hours. Pwede nyo rin gawin yon para mas mabilis siyang mag-set, pero hindi siya magiging ice cream. Sakto lang na magsiset siya sa 2 hours sa freezer. At ito naman yung ating Basque burnt cheesecake na niluto natin sa ating air fryer. Masasabi mo talaga na sunog siya sa taas, pero syempre makakain mo pa rin yan. Para naman sa ating mga Team Kawali, eto na yung ating cheesecake sa kawali. Ano ba yan, kumare? Parang hindi naman siya sunog. Ay nako Mars, wag ako. Kasi sunog itong ating Basque burnt cheesecake sa kawali, hindi nga lang sa taas, kundi sa puwetan niya. O, diba? Basque burnt cheesecake pa rin yan. And for the moment of truth, ano nga ba yung kinalabasan niya sa loob? Eto na, creamy at sobrang sarap. Kung natikman nyo na yung New York cheesecake sa Starbucks, ganun yung atake niya mga kumare. May request ka ba na recipe sa kawali? Ilagay mo na yan sa ating comment section.